dapat lang po at nakita naman po natin yung justification ng denial. Maganda po, very rational, may basehan kung bakit. Inisa-isa ho yung mga naging basehan kung bakit dinenay, lalo na yung pagiging flight risk. Dahil nga mismo yung mga statements, mga public pronouncements, statements ng kanyang pamilya, lalo na again si Vice President. Yan ang problema kay Vice President. You know, yung, sorry to say this, yung kanyang arrogance. Kasi imagine yung sinabi niya na she's willing, she was actually instigating yung kanilang mga supporters na mag-break out sila. Naku, hindi ho yan uubra sa mga international tribunals like ICC. Kung ganyang mga kadramahan, kung ganyang mga kayabangan, kung ganyang mga acts of arrogance, ay nabebenta o bumubenta sa kanilang mga supporters dito sa Pilipinas, hindi po yan bebenta sa mga huwes sa ICC, sa mga prosecutors sa ICC. Ang ICC po, tumitingin lang po yan sa ebidensya. Ang ICC po, tumitingin lang po yan sa batas. Ano yung batas? What is the governing law sa mga proceedings before the court, before the ICC? It's the Rome Statute. Now, the former president has been accused of a very grave crime, and that is crimes against humanity. May mga ebidensya, malalakas na mga ebidensya. Hindi ho basta-basta pumapayag ang ICC na that pending the case, pending the proceedings, ay nagbibigay ng interim release. Kung sa atin ay yung parang bail, di ba? Yung interim release. Dahil nga, tinitingnan lahat. Wini-weigh nila lahat ng mga rason. Wini-weigh nila yung mga circumstances. Yung flight risk, lalo na. Tapos, yun na nga, ano yung magiging epekto? Yung sa mga biktima, sa mga pamilya ng mga biktima. Tsaka, the former president and his camp still have the capacity to pressure yung mga witnesses and prospective witnesses. Nandyan pa rin yung kapangyarihan nila dito sa Pilipinas. Malakas pa rin ang puwersa nila. So, lahat yan tiningnan ng ICC. Kaya, may basehan. And kaya nga, nung pag-issue pa lang, nung resolution, nung Senado, yung majority vote ng Senado, seeking for the house arrest of the former president on the ground of supposed humanitarian assistance, ay para sa akin mali na talaga yon. Unang-una, wala namang basehan yon na house arrest, na maayos naman ang kondisyon niya doon, humanitarian assistance, na again, maayos ang kondisyon niya doon. Tapos yung ganyan, naisip ba nila yan? Di ba nila na-consider yung mga libo-libong mga biktima na hindi man lang nila silang alang yung mga karapatan nila, na basta na lang mga pinatay without a due process. Rights. They keep on invoking now those things, human rights and humanitarian assistance. Pero noon, naisip ba nila lahat yon? So, and then, yun na nga, hindi naman talaga papakinggan ng ICC. Kasi wala na sa atin yon, lalo nang nag-withdraw ng Pilipinas. At sino ang nag-withdraw? Yung dating Pangulo. So wala na tayong parang, wala na rin tayong any moral standing and even legal standing to ask for anything from ICC. Kasi in the first place, hindi na tayo member state ng ICC. So that to me was a wrong move. That to me was simply political posturing, was simply a political move na hindi nga nakatulong, parang nakasama pa nga, parang napabilis pa nga dun sa aksyon ng ICC in rejecting the request for interim release.